10,000 views na, lalo na sa inyong ating mga followers, sa aking mga viewers, sa aking subscribers sa aking channel YouTube Kalyaw Kasigang TV. Sa umaga na ito ngayon, magbigay naman ko konting tips sa inyong baguhan pa lang na nag-alagag manok, nagpapalahi tulad ko. Bago ang lahat, kasabang ipagpatuloy ko, ipakilala ko sa inyo, ito siya ang mga palahi ko ngayon na kulay puti. Kasi ngayon lang ako nagkaroon ng mga kulay puti sa aking mga palahi. Pag manok pala natin na lugon, tulad nito, para sa inyong mabaguhan pa lang, dapat huwag niyong hayaan na nakakulong lang. Dapat ilabas-labas niyo, nakatali lang dapat. Ito parang nabasa siya sa ulan, pag umuulan. Basta hindi lang malakas, walang bagyo, walang malakas na hangin. Kayang-kaya sa manok natin yan na naglugon. Mas nakakatulong nga ang ulan, nababasa ang ating manok. Maganda ang tubo dito sa kanilang mga balahibo. At saka iwasan yung lagi nyong hinahawakan. Itong sa akin ngayon, hinahawakan ko lang ito ngayon dahil kailangan, dahil gawin kong sample prueba sa inyong mabaguhan pa lang na manood dito sa aking content video na may hawak talaga akong manok na lugon. Na kapag ang manok ko lugon, binibigyan ko lang ito siya ng pagkain, ng tubig, bihira ko lang sila hinahawakan. Hinahawakan ko lang ito tulad ngayon gagamitin kong pang content video. Pero yung pag hindi ko ginawang content video yung manok na yan na kailangan kong hawakan, iniwasan kong hawak-hawakan dahil ang manok kung minsan nagagalit sa atin dahil masakit ang mga katawan nito tulad yan o lugon. Yung ibang manok nanunuka, magiging salbahi kapag lagi mong hinahawak-hawakan na lugon. Yan din ang iwasan ng mga baguhan pala ang manok nyo na magiging salbahe. Kasi ang manok nyo kapag quality, hindi talaga maiwasan na mainitin ang dugo yan, matapang. Kaya kung hawakan mo tapos masakit ang katawan niya dahil lugon, bagong tubo ang mga balahibo, siyempre may manok talagang magagalit. Kaya tuka-tukain tayong nagmay-ari. Iyan din ang dahilan na masasanay siyang manunuka. Maugali na niyang magiging manunuka sa nag-alaga sa kanya. Kaya iwasan mo natin. Hayaan lang natin siya nga mukumplito ang balahibo sa kanan natin yan. Pwedeng himas-himasin kung may kain tayo. May panahon tayo na maghimas sa ating mga manok. Pero sa ganitong mga lugon pa, hindi pa ito dapat nating laging hinawak-hawakan, himas-himasin. Ang gagawin lang natin, pakainin lang natin. Wag din nating tipirin. Dapat ito sila saktong sukat talaga na maubos nila ang ibibigay natin sa umaga at saka sa hapon. At saka dapat may lagi lang silang iniming tubig sa kanilang lagay ng iniming tubig para hindi maubusan. Parang gumaganda lang ang pangatawan nila kahit lugon. Kasi ang manok kasi kung naglulugon, kung minsan magbabago ang pangatawan, yung iba munipis. Pero kung hindi mo bawasan ang sukat, i-maintain mo lang kung ano ang kaya niyang ubusin sa umaga sa hapon, hindi magbabago ng katawan tulad dito sa akin. Ganun pa rin, maganda pa rin ang pangatawan. Kapag makumpleto ang balahibo, kung gustuhin mo man na i-kondisyon, ihanda, gagamitin mo sa pang-entry mo sa industry sa manok, hindi na malaki pa ang gagastusin mo, hindi mahaba ang panahon na magkondisyon ka dahil dati na siyang maganda ang pangatawan niya nung naglugod pa siya. Pag kumpleto niya balahibo, natural, mas lalo nang gumaganda pa ang kanyang pangatawan. Ganyan ang pag-alaga ko ng manok. Bawat isa sa atin na magmamanok, mahilig mag-alaga ng manok, iba-iba ang diskarte natin pamaraan sa manok. Itong disisir ko sa inyo, ito lang din ang aking kaalaman tungkol sa pag-alagang manok ko, nga komportable ang aking mga alagang manok kapag ganitong lugon, hindi ko laging hinawak-hawakan kasi masakit ang katawan. At saka kung ang manok mo rin, kung manok ka, kung hinahawakan mo ito, masisira ang kaniyang buntot na bago pa lang sumibol. Kasi pag tumuka sa'yo, pag siyempre manggigigil yan, uupo yan. Pag
tumama ito sa lupa, masisira ang kanyang buntot tulad dito bago pa lang tumubo. Yan ang iwasan natin. Lalong-lalo na dito sa pakpak. Ito ang ingatan talaga natin. Hindi bali ang buntot kung may ilan-ilan diyang masisira. Huwag lang sa pakpak. Kasi dito sa pakpak, ito ang pinaka-importante sa manok na ginagamit. Ang pakpak o paa ang pinaka-importante sa manok natin na gagamitin natin pang laro ng manok. Kasi pagdating sa industriya sa laro sa manok, kailangan kumpleto ang manok natin. Walang kulang na balahibo sa pakpak, walang diferensya ang paa. Yan ang pinaka-importante sa pamanokin natin. Parang hindi tayo argabyado pagdating sa laro sa manok. Lamang tayo sa panalo kaysa talo kapag marunong tayo nga maghanda magkondisyon sa ating alagang manok. Kasi dito sa pag-alagang manok, alam nyo ba, kahit ano kakuliti ang manok mo, kung hindi ka rin marunong maghanda magkondisyon, lagi ka rin mailagay sa talo. Kasi ang manok mo, bukod na quality na, kailangan marunong ka talaga niya na maghanda magkondisyon bago mo yan isabak sa industriya sa laro sa manok, para nga hindi ka nga lagi sa talo. Sa tamang diskarte o sa pag-alaga lang yan na makamit mo ang lamang ka sa panalo kaysa talo. Yan totoo. Sabayan pa ng bad line mo na winning line, tapos marunong kang mag-condition, marunong kang mag-alaga, lamang ka sa panalo kaysa talo. Yan ang totoo. Yan, maraming salamat ulit sa pagkaroon. Bukas uli ibang topic pabliyon ko sa inyo. Thank you. Maraming salamat sa inyo lahat na nag-support dito sa aking mga ginawang content video tungkol sa buhay ko, sa kaalaman ko sa pag-alaga ng manok. Bye bye.